Paano nga ba nagsimula ang lahat para magawa at matapos ang ating pabahay sa tulong ng mga iba't ibang tao? So maraming salamat po sa lahat, lalong lalo na po sa mga nag-sponsor at tumulong sa akin para lang mabuo itong ating pinangarap para sa ating magulang, pamilya. So hanggang ngayon po, ayun, hindi man natin kuha yung talagang fully finished. At least malaki yung pagbabago at malaki yung ginhawa. Yun ay ambag ninyo para sa aming pamilya. Sa iba malaki bagay na sa tao, sa bawat pamilya natutulungan, may pag-asang muling binubuo. Hindi lang bigay kundi Guys, pag-ibig na walang kapalit. ilan? Kung sama-sama tayo kilos, mas marami ang maabot. Nandito po ngayon tayo sa bahay. Dito muna po tayo mag-vlog. So ito pong bahay na tayo nabuo dahil sa ating mga sponsor, So maraming salamat sa mga tao na nagtiwala at tumulong para mabuo yung renovation ng bahay ng magulang ko, Siyempre, salamat din kay Lord na lagi nandiyan nakalalay, sa mga bawat decision natin, sa mga bawat ginagawa natin. Thank you dahil ay blessing, walang sawang blessing na binibigay at nagkakaloob mo sa akin. So ngayon is panahon siguro naman para i-reveal ko sa inyo kung saan napunta yung mga pera na ibinigay at pinagkatiwala sa atin ng sponsor para mabuo yung bahay na ito. So ipakita ko po sa inyo kung ito ba'y natapos at bakit hindi natapos. So, kwarto, bali 2 kwarto po ito dito sa baba. So wala pa siyang pinto, may division na po siya magkikabila at wala pa pong sahig, na plywood sa taas. So ganun din po dito sa kabila. Ayan, kwarto po yan ng magulang ko. Ito naman yung magiging kwarto ko habang nandito ako, Then sa taas po nalagyan lang muna ng kurtina dahil ay nilagyan muna namin ng mga tambak dun sa loob. So ito po ay wala pa pong kuwan dito sa taas. Manilagay ko lang dyan yung mga retasong plywood para lang matambakan dun. Wala pa pong sahig yan. So meron na po siyang division, wala pang double walling. So utoy na lang natin yan, mga idol. Tapos dito po nauna po natin yung inspecting ng mga kuwan dito, semento. Nagkanda short kami dahil ay may mga hinabol kami dito. Ayan po pala, imbes na dapat ay gagamit lamang dito ng 2 semento sa finishing, so umabot siya ng 4 din. Ganun dito din yung expected is na short, at saka doon din sa kabila na yun na short din, so finishing po yan, tapat po yan hanggang dito sa pala ng kwarto, tapatan, tsaka dito. So wala po finishing dito, yan, tsaka ito. So dito sa CR wala pa din, tsaka wala pa din pinto. Ayan, and then wala pa rin finishing itong CR na ibang party. Yan, yung ibang party yan wala pang finishing. And then ayan, may nag-donate dito sa pintuan, meron na pinto at saka hamba. So yan po ay finishing na, pinauna natin dito, tsaka ito, at saka yung ating lababo is ipinabago, dahil yung dating lababo is sira na, so pinabago yan.
din itong bintana, ganun din po yan. Wala pang grills. So nilagyan lang muna natin ng bali screen, no? So yan sala, and then ito kasi yung flooring yan, bali yung magiging flooring. So ito, bala ka dito pag mayroon ng budget pa. Susunod, blessing, lalagyan natin ng takip yan para hindi siya kita pag ganyan pumasok. So dito, yan mga idol, makikita ninyo is kortina pa lang siya, no? Pati yung pintuan natin. So ito po, bahay na ito is sa nanay ko talaga, no? Hindi po ito sa akin. Sa mga nagtatanong at nagsasabing maganda na rin bahay ko, then yan, bubong. Ito yung color roof. Ang ginamit po natin dito na material is puros bakal na, no? Tsaka semento. Yung dati po dito kasi is kahoy. So ipapakita ko din mamaya sa inyo yung ating pag renovate dito dati, no? Ayan. Yung wiring yan, wala pa rin. Hindi pa rin yung wiring yan dahil yan yung dating wiring, pinaayos ko lamang ang kabit. So hindi pa rin ako nakakabili ng wire kasi hindi ko kasama yan sa ating mga budget. Low budget yun, ano? Tsaka yung pag electrical is iba, hindi gawain ng panday, no? So yun mga idol, yung bubong niyan almost nasa 12,000 plus, no? Tapos itong mga bakal na to is umabot ito ng tsaka yung unang batch natin bakal at tsaka semento, umabot siya ng 32 plus, no? So talagang hirap po ng magpabahay na, lalo na pag renovation. Napakahirap. Mas maganda pa yung nagpatayo ka ng bahay na wala pang lupa, na wala pang bahay diretso, mas mabilis pa, no? Pag renovation kasi marami kang iiwasan, marami kang hahabulin. Tulad po nito, puruhan kami sa semento dahil yung sa pag finishing is may makakapal na palitada, no? Tulad dito, spec namin dito, 2 semento lang ang gagamitin, pero kumain siya ng almost 4. Ito spec namin mga 1.5 lamang, pero kumain siya ng almost 2 mahigit or 3. Tapos yung kabila ganun din, halos 3 rin mahigit. So yung spec namin dito na dapat 5 supot or 6 na supot is maka-short, sobrang short. Kaya talagang napakahirap po magpabahay ng low budget tayo, no? So ito namang dito, mga natulong dito ay napakalaking tulong para sa amin dahil yun, mula sa abot ko yung bubong, pag ginanyan natin ay abot natin, ngayon naman ay napakataas na, di ba? So maraming salamat po sa lahat ng mga nag-sponsor dito, no? Sa mga nagbigay ng tulong para din po sa ating pabahay. So babanggitin natin ngayon, ano, kung sino to, mga nagpaabot ng tulong para sa bahay. So ito po ay para sa bahay, ano, para sa bahay ang ating i-reveal ngayon. Nagbigay dyan si ate Tats ng almost 20k para sa pabahay, no? Yung iba po kasi yung budget noon na unang pinadala nila ay yung pagpunta ko rito at yung binili ng motor, ano? So unang padala sa akin ni Tats is yung 10k, yung allowance natin galing Mindanao, and then sumunod yung 25k, binili naman natin ng motor, and then sumunod yung 10k pandagdag sa bahay, and then yung last batch, dagdag ulit siya ng 10k para sa bahay. So bali 20k yung kanyang binibigay
sa bahay. Ano po. And then si Ate Tucker naman, nagbigay sa atin ng ticket at saka yung nagbigay siya sa atin ng allowance dating natin dito para tayo maka-scout, no? Then sumunod po dun is 25k para sa bahay, no? Na ating i-renovate is almost 45k na. Then sumunod po second batch is nagpadala ulit siya ng 15k, no? So bali total po na pinadala niya is 30 40 50k plus ticket. Pero yung sa babahay po is umabot siya ng 40k yung sa pabahay po. And then nagpadala din po dito si Ate Charma Marquez ng 10,000 mahigit 10,354 ng pandagdag sa pabahay. And then nagpadala din po dito si Ma'am Tinky naman po, nagbigay din dito sa atin ng una is 10k ay ang 10k para sa pabahay. And then nagbigay po siya sa atin ulit ng okay, nagbigay po siya sa ating bahay. Bali ang pinadala po niya is 24,000. And then nagpadala ulit po siya ng pandito 19k. Sumunod dagdag ulit po sa bahay. Bali total is 20,000 yung binigay niya sa pabahay. Then nagbigay siya ng allowance natin, nagbigay din po siya sa school, nagbigay din po siya sa grocery for beneficiary, no? So bali ang total na pinadala ni Ate Tintin is 43,000 mahigit, no? Yung kanyang pinadala. So yan po yung nun is ang kuha natin dun ay 10k, 20k po sa pabahay ang dinagdag niya. Maraming salamat po kay ma'am. And then si Ate Leticia nagpabigay din po dito ng 5k para sa pabahay. And then nagbigay din po dito si Ma'am Amabella Riz ng 10k para sa pabahay. So meron po akong isang secret sponsor na nagdagdag po dito ng 10k din para sa pabahay. Pero ang usapan totally namin doon is allowance, pero hindi ko na lang po ginastos para may dagdag ko na din lang po sa pabahay, no? So maraming salamat po, ano? Ito po yung mga unang nagpadala. Pakita ko din sa inyo para baka sabihin niyo wala akong binasa. Ayan po yung sinasabi ko. Ito pong 10k ay ito ay so, Mindanao pa po yung pinadala. And then itong 25k ito po yung naging motor. And then ito pong 10k na ito po ay dagdag sa pabahay. Then sumunod po second batch, nagpadala ulit siya para sa pabahay. Ganon din po kay Ma'am Tucker. Ito po yung sumagot sa ticket. And then nagbigay po siya ng allowance for good treat for family. And then nagbigay po siya ng 25k for babahay. And then nagbigay po ulit siya ng 15k for pabahay, no? Then si Ate G, ito po yung nasabi natin na secret sponsor. Ayan, 10k po. And then si Ate Charma Marquez nagpadala din po ng 10k. And then si Ma'am Christine Perez, 24,000 yung una. More kasama na po ang mga beneficiary. May 10k po para sa pabahay, 10,000 allowance para sa vlogging. And then grocery natin 4,000. And then sumunod po nagpadala po ulit siya ng 12k. Ay 12k. Oh, 12k. Tama ba? No. No, it's not. No. 12k is kasama po yan doon sa beneficiary natin.
Ito naman po is oo nga 12K. Ito yung atin naman sumunod na last housing project ulit niya. Nagdagdag ulit po siya ng 10K, then 4K allowance, and then 5K school supply. So ito naman po kay pare ko Idani Makasait, siya ang sumasagot ng ating mga bigas. And then ito po si Ate Leticia, and then po ito po si Ma'am Belaris. Okay, so sana po nasiyahan kayo sa mga nabuo natin, sa mga pera na pinadala ninyo. Ito na po is totally is almost umabot po siya ng 100 plus, no? Hindi ko lang ma-fix kung 118 yung almost na ginastos natin dito para sa ating housing project. Sa mamahal din po naman kasi ng materialis ngayon, no mga idol. So maraming salamat po sa mga nagtiwala. Total hindi pa po yan tapos. Ang mga kulang po dito palitada, so palitada, and then itong pinto ng CR, gaya po ang sinabi ko, 2 pinto dito sa kwarto, sahig. So bala ko pa yung paggawa ng kwarto dyan sa loob para sa taas. Yan mga idol, minsan ayaw ko madilim. Yan. Kaya lagyan natin ng kwarto yan. Bali ang magiging style niyan ay ganyan halos. Meron po dyan lock bed po yan eh. May hagdan po dito. Okay, so hanggang dito lang po at maraming salamat mga idol, and God bless every day.